Welcome to my channel! Let's have fun while learning! Magandang araw sa inyo, Grade 3 pupils! Pag-aaralan natin ngayon ang pagbabago ng panahon, Week 3 to 4 ng Grade 3 Science. Tara na! Samahan niyo si Teacher Elise. Sabay-sabay tayong matuto. Huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe. Naranasan mo na bang maganda ang sikat ng araw ay bigla na lang didilim ang kalangitan at bubuhos ang ulan? Suriin natin ang mga larawan. Ano ang ginagawa ng bata sa unang larawan? Anong uri ng panahon ang mabilis makatuyo ng sinampay na damit? Ano naman ang ginagawa ng bata sa ikalawang larawan? Sa iyong palagay, bakit naglilikom ng sinampay na damit ang bata sa larawan? Ano ang napansin ninyo sa panahon makalipas ang ilang oras? Tama! Nagkaroon ng pagbabago ng panahon. Pero, ano nga ba ang panahon? Ang panahon ay pansamantalang lagay ng atmosfera sa isang lugar na maaaring magbago bawat oras. Pinapakita nito ang kalagayan ng isang lugar na maaraw, maulap, maulan, mahangin o bumabagyo. Ngayon naman, ating alamin ang iba't ibang uri ng panahon. Kaya mo bang tukuyin ang iba't ibang uri ng panahon? Maaraw. Ito ay uri ng panahon na nagpapakita ng mataas na sikat ng araw. Ang panahon na ito ay may kainitan. Ito ang magandang panahon upang magpatuyo ng nilabhang damit, kagaya ng nakita natin kanina sa isang larawan. Maulap. Ito ay lagay ng panahon na kung saan makikita natin ang kumpol ng mga ulap sa kalangitan. Ito ang magandang panahon para sa paglalaro o pamamasyal sa parke. Ang ikatlo naman ay ang maulan. Ito naman ay panahon na makulimlim ang langit. Nararanasan natin ang pagbagsak o pagpatak ng tubig mula sa ulap. Ito rin ang tamang panahon ng pagtatanim ng mga magsasaka. Ang susunod naman na uri ng panahon ay ang panahon na kung saan mahangin. Ito ay lagay ng panahon na nararamdaman natin na malakas ang ihip ng hangin. Siyempre, maganda ang panahong ito para magpalipad ng saranggola. Ang huling uri ng panahon ay bumabagyo. Ito ang uri ng panahon na nagpapakita ng malakas na ihip ng hangin, malalaki at malalakas na patak ng ulan. Kapag sobra ang dalang ulan, nagdudulot ito ng landslide o pagguho ng lupa, at pagbaha naman sa mga mabababang lugar. Paano nasusukat ang panahon? Nasusukat natin ang panahon sa pagkuha ng temperatura. Ano ba ang temperatura? Ito ay sukat ng kainitan o kalamigan ng isang bagay. Ginagamit ang thermometer o termometro upang masukat ang temperatura. Sinusukat ang temperatura sa pamamagitan ng degree Celsius na nasa kaliwa at degree Fahrenheit na nakasulat sa kanan ng thermometer. Nasusukat din natin ang panahon sa pamamagitan ng hangin. Ang hangin ay isa ring dahilan kung bakit nagbabago ang panahon. Anemometer. Ang anemometer ay instrumento na sumusukat sa galaw at bilis ng ihip ng hangin. Pagmasdan naman natin ang talaan ng panahon sa loob ng isang linggo. Ito ay isang talaan ng panahon na kung saan ipinapakita ang kalagayan ng panahon ng isang lugar sa loob ng isang linggo. Gumagamit dito ng simbolo upang mas malinaw na maiparating ang kalagayan ng panahon sa mga susunod na araw. Ang kalagayan ng panahon ay gabay na ginagamit ng mga magsasaka, mangingisda, manlalakbay sa lupa, sa dagat at sa himpapawid. Ginagamit ito upang malaman at mapaghandaan ang kanilang pagsasaka, pangingisda at paglalakbay. Maaari din itong magsilbing gabay sa mga tao
upang makapaghanda kung may parating na ulan o malakas na bagyo. Tandaan, ang pagbabago ng panahon ay dala ng pabago-bagong hangin sa ating paligid. Ang pagbabagong ito ay maaaring may kaugnayan sa temperatura ng hangin at sa mga ulap na may dalang tubig ulan. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin ang uri ng panahon na ipinapakita sa larawan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang unang larawan. Tama, maulan. Pangalawa, maaraw. Pangatlo, bumabagyo. Pang-apat, maulap. Pang-lima, mahangin. Magaling mga bata! Ngayon naman, tingnan natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Pag-aralan natin ang talaan at sagutin ang mga katanungan. Una, anong uri ng panahon ang naranasan noong Lunes? Ayon, ang araw ay nagtatago sa ilalim ng ulap. Pangalawa, kailan bumuhos ang ulan? Tingnan natin. Ayun, noong araw ng Miyerkules. Ano ang temperatura noong Hunyo 18? Tingnan nating mabuti. Noong Hunyo 18 ay nakapagtala ng 34 degrees Celsius. Pang-apat, kailan ang pinakamataas na temperatura? Nakapagtala ng pinakamataas na temperatura noong Hunyo 19, Sabado. Pang-lima, kailan naman nakapagtala ng mababang temperatura? Kailan nga ba? Ayun, noong Miyerkules nakapagtala ng pinakamababang temperatura. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Pag-aralan ng talaan. Sagutin ang mga katanungan sa ibaba. Una, nais maglaba ni nanay. Anong araw ang tamang panahon para makapaglaba ng kanilang mga damit? Suriin nating mabuti. Tama! Sa Hunyo 18, Biyernes, ang tamang araw para makapaglaba ng damit si nanay. Pangalawa, araw ng Martes, gustong maglaro ng magkapatid na Arman at Alden. Anong laro ang maaari nilang laruin? Sa Martes ay maulan. Hindi sila pwedeng maglaro sa labas kung kaya't ang mga larong pambahay lamang ang pwede nilang gawin. Pangatlo, nakatakdang pumunta si Sarah sa Maynila sa araw ng Miyerkules. Ano ang maaari niyang dalhin? Sa araw ng Miyerkules ay bumabagyo. Kailangan niyang magdala ng payong at kapote. At syempre, kailangan niya ng iba yung pag-iingat. Ngayon naman ay buuin natin ang concept map. Isa-isahin mo nga ang uri ng panahon. Magaling mga bata! Naway marami kayong natutuhan sa aralin na ito. Samahan niyong muli si Teacher Elise sa mga susunod nating aralin. At syempre, huwag niyong kakalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell below para maging updated ka sa mga susunod nating aralin. Paalam!